2024 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Stefan Castle. San Antonio Spurs. As we all know mga kawan stories, meron nga sanang dalawang draft pick na hawak ngayon ang team na ito, ang top 4 at ang top 8. Ngunit mas pinili nga po ng kanilang prangkisa na i-trade na lamang ang kanilang 8th pick papunta sa Minnesota Timberwolves na si Rob Dillingham kapalit ang 2031 unprotected first round pick at 2030 pick swap. Marami nga po ang nagsasabing nag-iipon na ngayon ang Spurs para sa gagawin nilang mega trade ngayong trade deadline o next year. Kung iisipin natin, nasa sophomore year na nga si Wembanyama at kailangan nilang makakuha ng isang superstar na magpapalakas sa kanya. Napakaganda na nga po ngayon ng plano ng Spurs. Ang tanong, sino nga bang superstar ang posibleng kunin nila? Well, tara't pag-usapan natin yan at talakayin ng balitang target ng Lakers si Jonas Valanciunas na kunin ngayong off-season para maging parte ng kanilang lineup. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Well, marami nga po ang nahihiwagaan ngayon mga kawan stories sa San Antonio Spurs dahil imbes nga na kumuha sila ng isa pang gwardya sa draft bilang top 8 para maisama kay Victor Wembanyama, i-trade nga nila ito sa Minnesota Timberwolves. Pero bakit nga ba? Well, kung titingnan natin ang pattern ng plano ngayon ng San Antonio Spurs, naghahanda nga sila sa gagawing trade. Sa ngayon, dahil sa ginawang trade nila, nakakuha pa nga sila ng dalawang draft pick para maisama sa gagawing trade. As we all know, matagal ng plano ng Spurs ngayong off-season na maghanap sila ng isang superstar guard na magsisilbing katulong ni Wembanyama. Ika nga ng iba, nag-iipon na ng mga draft pick ang team na ito at lingid sa kaalaman ng lahat, meron pa nga itong hawak na dalawang pick sa second round, 35th at 48th pick. Pero kung ang 4th pick nga nila ang pag-uusapan, we can say na dissenting pick ito. 6'6" guard na magaling gumalaw at gumawa ng play. Syempre, may depensa pa nga ito. Pwede nga nitong katandem si Devin Vassell na isa rin namang gwardya. Pero rookie pa ito mga kawan stories. Posibleng masayang muli ang pangalawang taon ni Wembanyama kung hindi sila kukuha ng isang veterano. Ang good thing, hindi pa nagsisimula ang free agency pero alam nating gagawa ng isang trade ang team na ito, lalo si Coach Greg Popovich para bumalik na ang San Antonio Spurs sa pagiging contender sa West. Sa kabilang banda naman tungkol sa kukuning sentro ng Los Angeles Lakers. Dahil nga hindi nakuha ng team na ito ang kanilang dalawang big man na target kanina na sina Zach Edey at Kelly Ware, for sure maghahanap na lamang si Rob Pelinka ng available sa free agency at isa sa matunog ngayong kunin nila ay ang big man ng New Orleans Pelicans na si Jonas Valanciunas na sa ngayon malaki ang tsansang bitawan na ng Pelicans. Malaking tulong nga ito sa Lakers kung makuha nila, lalo pat pinakakulang na lamang ngayon sa kanilang team ay isang sentro na tutulungan si Anthony Davis. Isa pa, target rin naman ngayon ni Coach JJ Redick na ma-execute at mapabalik sa dating laruan si Davis bilang 4. Mas nag-e-excel nga lalo ang laro ni Davis kapag hindi ito bugbog sa ilalim ng basket. Hindi rin naman nga nila kayang makipagsabayan sa ilang mga big lineup sa ibang team kagaya ng Denver Nuggets na we can say eto pa rin na nagpapahirap sa Lakers sa Western Conference. Aabangan natin sa mga susunod na araw mga kawan stories dahil posibleng marami pa at isa si Jonas Valanciunas sa posibleng kunin ng Lakers sa free agency at ayon sa balita, posible nga itong oferan sa pagsisimula ng July.